Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nagtaka naman ang isa sa sinabi ng batang babae na kung talaga ba na ang isang ito ay isang innkeeper. Nasinang-ayunan naman ng bata, kaya naman ay napalingon naman ito kay Jiang Qirin at sinabi na naaamoy niya ang malakas na amoy ng dugo dito, at mukhang ang isang ito ay nagmula sa hindi mabilang na mga labanan sa lugar ng digmaan, at kung ikukumpara nila ito sa isang espada, ay ang taong ito ay isang demonic sword, isang napakapanganib na makakasama na ang tanging layunin lamang ay ang magpadanak ng dugo. Tinanong naman siya ng ating bida na hindi ba maaaring ang isang demonic sword ay naisin ang isang normal na buhay, at paano kung ang demonic sword ay hindi na nais ang magpadanak ng dugo at ang pagkuha ng mga buhay? Sa nangyari ay napasabi naman si matandang tang na wala ng ibang paraan kung hindi ang wasakin ang espadang iyon. Napatanong naman si Jiang Qirin na kung talaga ba na kailangan na wasakin ang espadang iyon, na hindi naman ito nakasagot. Ngunit sinabihan naman niya ang ating bida na sumunod ito sa kanya, dahil sa mayroon itong nais na ipakita dito. Makalipas ng ilang sandali, ay agad naman na sumunod si Jiang Qirin sa bahay ng matandang tang, at nang makapasok ay nagulat naman ang ating bida, dahil ang lugar na ito ay punong-puno ng mga sandata. Nang bigla naman na may inihagis ito kay Jiang Qirin, na mabilis naman niyang sinalo. Sabi nito na ang bagay na kanyang hawak ay regalo niya dahil sa pagiging mabuti nito kay Baekhua upang ipagtanggol siya nito, at labis siyang nagpapasalamat para sa bagay na iyon. Sabi naman ni Jiang Qirin na kung iyon ang dahilan ay hindi niya nais na tanggapin ang ibinigay niya dito dahil sa ginawa lamang niya ang kung ano ang dapat na gawin, ngunit sinabihan naman siya ng matanda na walang paraan upang magawa niyang maiwasan ang pakikipaglaban, kaya naman ay gamitin nito ang kanyang ibinigay kung kinakailangan. Sabi pa nito na hindi lamang nito magagawang may paiwas siya sa pagiging demon sword, ngunit mapapanatili nito ang kanyang pagiging mabuting tao habang kasama ang mga pinahahalagahan nito. Naisip naman ang ating bida sa sinabi nito na magagawa siyang may paiwas upang maging demon sword muli, dagdag nito na kung sakaling kakailanganin niya na gamitin ito, ay pisilin lamang niya ang bandang dulo ng hawakan, na agad naman na ginawa ni Jiang Qirin upang mamangha ito. Sabi niya na hindi niya naisip na may ganitong sandata pala ang umiiral, nang tinanong naman siya ng matanda na kung ang ginagamit ba niyang sandata ay isang spear, dahil ang isang swordsman ay maaaring maramdaman na espada ang nababagay sa kanila, at sa bladesman naman ay para sa paggamit ng blade, at ganun din sa kanya. Dagdag pa nito na ang bagay na ito ay gawa sa espesyal na kahoy, at ito ay ang ironwood, puwera na lamang kung ang kanyang makakalaban ay gumamit ng mystical weapon, ay hindi nila magagawang magagasgasan ang sandatang ito. Matapos ay agad naman na tinest drive ni Jiang Qirin ang sandatang ibingay sa kanya, at nang matapos ito sa kanyang ginawa, ay may napansin naman ito, at napasabi na gustong-gusto niya ang bagay na ibinigay nito sa kanya. Namangha naman ang matanda sa ipinakitang iyon ng ating bida, dahil ang bagay na iyon ay ang spear race, ang basic ng lahat ng mga spear techniques, base sa kung papaano niya hawakan ito, at maging ang kanyang tindig ay napaka-perpekto na kahit ang veteranong martial artist ay hindi gugustuhin na makalaban ang isang ito. Kaya naman ay sinabi nito sa ating bida na ang pangalan ng kanyang hawak ay bladeless spear, kahit na wala itong blade ay mayroon naman itong metal sa dulo na parang isang spear, na masaya naman na sinang-ayunan ng ating bida, at sinabi na ang isang ito ay totoong spear. Matapos na maibalik ito sa dating anyo, ay magalang naman na tinanggap ito ni Jiang Qirin, at dahil sa magagawa nitong matulungan siya para sa pagkakaroon ng normal na buhay, ay babayaran niya ang matanda sa presyong nais nito sa kanya. Sinabihan naman siya nito na huwag na niyang intindihin ang bagay na iyon, ngunit magiging masaya siya kung magagawa niyang mystical weapon ang kanyang ibinigay sa hinaharap. Napasabi naman ang ating bida na hindi niya alam kung magiging mystical weapon ba ito o hindi, ngunit gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang hindi ito magmukhang normal na spear lamang. Nang bigla naman silang natigilan nang tinawag sila ng batang babae, at masayang sinabi na nagkamalay na ang kanyang kapatid. Makalipas naman ng ilang sandali, ay inilipat na ng mga ito ang binata sa loob ng isang tahanan,
At sinabi ng binata sa ating bida na narinig niya mula sa kanyang kapatid na ginawa nito ang lahat upang matulungan siya, kaya naman ay sisiguraduhin niyang magagawa nitong masaklian ang kanyang kabaitan, ngunit nang bigla naman itong nawalan ng malay, ay napasigaw naman sa kaba ang kanyang kapatid. Masaya naman na sinabi ng master na huwag na itong mag-alala dahil sa matutulog lamang ang kanyang kapatid, at upang magawa niyang gumaling ng tuluyan, ay kailangan niya na magpahinga pa ng ilang mga araw. Dahil sa matagal-tagal pa bago nito magawang gumaling, ay sinabihan naman ng batang babae ang ating bida na bumalik na muna ito sa Storm Inn dahil sa magpapaiwan na muna siya dito, dahil alam niya na nag-aalala na para sa kanya si Wien. Dahil dito ay masaya naman na sinang-ayunan ito ng ating bida at sinabi na haantayin na lamang niya ang pagdalaw ng mga ito sa kanyang Storm Inn, matapos ay nagpaalam na ang ating bida sa mga ito, at inimbitahan na dumalaw sa kanyang inn, dahil sa ngayon ay aalis na muna siya. Matapos ay agad naman na naghanda si Jiang Qirin sa kanyang pagbabalik ng Storm Inn, at makalipas naman ng ilang sandali sa kanyang paglalakbay, ay napasabi ito na nakakaramdam siya na kailangan niyang makabalik kaagad, at mayroon siyang hindi magandang pakiramdam ngayon, kaya naman ay napatanong siya na kung mayroon kayang masamang nangyari sa kanila. Dahil sa ang gamit niya ngayon ay isang kabayo, ay mas mabilis ito kumpara sa isang karwahe, at magagawa niyang makabalik sa loob ng kalahating araw, kaya naman ay kailangan na niyang magmadali. Kinagabihan naman, sa lugar ng opisina ng opisyal ng gobyerno, ay napapasabi ang isa na ang ibang mga opisyal ng gobyerno na nawawala ay sa ngayon ay nasa 3 na, at kung ito ay kagagawa ng mga yuan, ay tama ang sinabi ng isa sa mga miyembro ng Dragon Cavalry Squad. Nang bigla na lamang itong napasabi na masiyadong ng gabi upang magtrabaho at sa tingin niya ay ipagpapatuloy na lamang niya ito bukas, nang bigla naman na may kung sino ang nagsalita sa di kalayuan upang labis niyang ikinagulat. Dahil dito ay galit naman niyang sinabi na anong lakas ng loob nitong magtanong sa kanya nang hindi lamang ipinapakilala ang kanyang sarili, ngunit nginitian lamang siya nito, at bigla na lamang na namatay ang mga ilaw sa paligid, at nagsara ang mga bintana sa lugar, upang makaramdam ito ng takot. Nang magsindi naman ang kandila ito, ay napatanong ang opisyal na kung ano ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit hindi naman siya sinagot nito bagkus ay sinabihan na kung sasabihin nito sa kanya ang lahat ng kanyang mga nalalaman, ay maaari niya siyang buhayin pa. Nang bigla naman siyang napasabi sa kanyang isip na mukhang ang isang ito ang dahilan ng pagkakawala ng ilan sa mga opisyal ng gobyerno at ng isyu sa pagkontrol sa Northern Gate. Nang bigla naman na naalala naman nito ang sinabi sa kanya ng ikalawang kapatid ni Jiang Qirin sa Dragon Cavalry Squad na huwag niyang masiyadong pagkakatiwalaan si Moon Qiu, dahil sa maaaring nakikipagtulungan ito sa mga naiwang puwersa ng Yuan, kaya naman ay kung totoo nga ang sinasabi niya ay mukhang delikado ito, kaya naman ay napapatanong siya na kung ano na ang kanyang gagawin. Nang bigla naman na lumakas ang ilaw ng kandila na binuksan nito, at sinabihan ang opisyal na kung ano pa ba ang kanyang mga iniisip, dahil mas mainam para sa kanya kung magsasalita na ito at hindi na patatigilan pa, kaya naman dahil dito ay mabilis na sinabi ng opisyal na magsasalita na siya kaagad, at ang lahat ng ito ay dahil sa hamak na ina iyon. Napasabi naman ng lalaki na kung ang sinasabi ba nito na hamak na ina ay ang Storm Inn, na agad naman nitong sinang-ayunan. Nang naalala naman nito ang pagbabalik ng kanilang general, at tinatanong kung ano ang nangyari nung nagtungo siya sa Storm Inn, ngunit hindi naman siya sinagot nito at nagpatuloy lamang sa kanyang paglalakad, kaya naman ay napasabi siya na ang pag-uugali nito ay bigla na lamang na nagbago mula nang nagtungo sa Storm Inn, at ang binanggit nito na tao ay ang kanang kamay ng Crimson Demon, at mukhang ang Crimson Dragon Cavalry Squad ay nandito na din sa lugar ng Hangzhou. Sa nangyari ay napatanong naman ang opisyal na kung papaano nitong nalaman ang patungkol doon, kaya naman ay napasabi ito sa kanyang isip na mukhang ang lahat ng ito ay ang plano ni Moon Payo, at kung ganon ang kaso ay kailangan niyang makaalis dito ng buhay upang magawang maibalita ang patungkol dito. Nang bigla naman siyang tinanong ng lalaki na ngayon ay sabihin nito ang kanyang mga nalalaman patungkol sa Storm Inn, at nakadepende sa kanyang mga sasabihin kung mabubuhay ba siya o hindi. Makalipas ng ilang sandali sa labas ng opisina ng gobyerno,
ay habang nag-uusap ang dalawa, ay bigla naman na nagalit ang isa, at napasabi na hindi lang pala ang Crimson Demon ang nandito at maging ang Floating Wind Sword ay kasama din sa lugar na ito. Kaya naman sabi ng isa na ito ang dahilan kung bakit mukhang hindi magawang makapagpahinga ng kanilang general dahil doon, ngunit galit naman na napatanong ang isa na kung bakit naman wala itong ginawa na kahit na ano sa Crimson Demon noong araw na nagtungo ito doon, dahil sa napakadaming mandirigma ng kanilang Guardian Squad ang namatay sa kamay ng taong iyon. Sabi nito na 20 miyembro ng Windbirds na personal niyang inalagaan ang namatay sa kamay niya, at maging ang mga Stonebear ni Erkan ay namatay din dahil sa Crimson Demon. Ang kanilang general ay mukhang nakaramdam ng kakaibang pakikipagkaibigan sa isang iyon dahil sa siya ang kanyang mortal na kaaway, at mukhang hindi nito nais na makipaglaban sa kadiliman, at nais na labanan ito ng harapan sa araw kung kailan mag-uumpisa ang kanilang malaking plano. Sinabi naman ng isa na hindi niya matatanggap na sa ganun lamang ito magtatapos, sabi pa niya na totoong siya ang kanilang general, ngunit ngayon na alam na niya ang lokasyon ng Crimson Demon ay nais na niyang paslangin ito ngayon na mismo. Nang bigla naman siyang pinigilan ng kanyang kasama, at sinabi na hindi maganda ang nararamdaman niya, lalo na sa mga bagay na may kaugnayan sa Crimson Demon. Wala itong nakikita kahit pa may kakayahan siyang masilip ang pamamaraan ng kalangitan lalong-lalo na sa bagay na iyon. Dagdag nito na parang may kung ano ang nagtatakip sa kanyang mga mata, at wala itong kahit na anong makita, sa kung kanino panig nakasuporta ang kalangitan. Nang napasabi naman ang kasama nito na kung ano pa ba ang dapat nitong isipin, dahil ang lalaki na iyon ay isang delubyo na nagkatawang tao, at siya ay isang nakakatakot na demonyo, kaya naman ay kailangan niya na makinig sa kanya, dahil sa papaano kung humadlang ito sa mismong araw ng kanilang malaking plano, ay ano ang kanilang gagawin, kaya naman ay ito ang dahilan kung bakit kailangan nilang mapaslang siya ngayon. Sa nangyari ay napaisip naman dito si Hasir, at sinabi na ang kanyang kutob sa bagay na iyon ay hindi maganda, at bukod doon ay nais din niyang irespeto ang nais ng kanilang general. Kaya naman ay dapat niyang palagpasin ang patungkol sa Crimson Dragon, ngunit sabi nito na dahil sa ang kanilang malaking plano ay papalapit na, ay mas hindi siya mapalagay na ang Crimson Demon ay nasa lugar lamang na ito. Dahil sa hindi ito nag-iisa, at kasama ang Floating Wind Sword sa kanyang panig, bukod pa doon ay ang bisita ng Crimson Demon na nagawa niyang samahan upang mapagaling ay nakaksigurado siya na ang Night Vapor Sword na kanilang sinubukang paslangin noong nakaraan ay mahihirapan sila, dahil dito ay napaisip naman siya ng mabuti. Maya-maya naman ay sinang-ayunan na nito ang sinabi ng kanyang kasama at sinabi na para sa kanilang paparating na malaking plano, ay kailangan nilang ligpitan ang lahat ng may kaugnayan sa Crimson Demon, upang wala ng kahit na anong hindi inaasahan ang mangyayari sa araw na iyon. Masaya naman na napasabi ang kasama niya na kung ganun ay kikilos na sila, ngunit bigla naman siyang pinigilan nito at sinabihan na kailangan muna nila na maghintay, dahil sa hindi pa nila alam kung ilan ang bilang ng mga ito, ngunit kapag nagawa na nilang malaman, ay magagawa na nilang makapaghig-antay sa paraan na naisin nila, kaya naman ay mas mainam na maghintay na lang muna. Sabi pa nito na madami silang nawalang mahahalagang mga kasamahan sa lugar ng digmaan, kaya naman sa kasong iyon ay hindi ba dapat na ang Crimson Demon, ay magawang pagbayadin ang kaparehas na halaga. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa kabilang banda naman ay nagmamadaling sinasabi ni Jingo sa kanyang mga kasama na mayroon silang malaking problema. Sa nangyari ay nagtaka naman ang mga ito sa kanyang sinasabi, kaya naman ay agad nitong sinabi na nadiskubre niya na ang Three Great Skies ay pasekretong kumikilos patungo ng Storm Inn, at maaaring makarating na sila sa lugar sa loob ng ilang minuto. Sa nangyari ay nabigla naman ang dalawa, sabi pa nito na ngayon na wala si Jiang Qirin, ay ang lahat sa Storm Inn ay maaaring mamatay kung sakaling umatake ang mga ito doon. Kaya naman ay sinabi nito na aalis na siya at mauuna na. Napasabi naman ang ikalawa nilang kapatid sa squad at napasabi na may kung anong mali, at hindi niya inaasahan na ang Three Great Skies ay personal na aatake ng Storm Inn, hindi niya inakala na magpapakita ang mga ito dito,
hanggang sa hindi pa tama ang oras. Sabi naman ng isa na mukhang ang lahat ng kanilang inakala ay maaaring mali, at hindi na nila paalam ang kung ano ang iniisip nila. Kaya naman ay tinanong niya ito na kung sa ganito mapupunta ang lahat ng bagay, ay ang kanilang orihinal na layunin ay hindi na matutupad. Sinang-ayunan naman ito ng isa at sinabi na kailangan nilang labanan ang Free Fruit Skies, dahil walang ibang paraan upang kaharipan sila ng hindi malalaman ni Jiang Qirin na nandito sila, at sa tingin niya na ang pagpapanatili ng normal nitong buhay ng pasekreto ay ngayon na magtatapos. Napatanong naman ito sa kanyang isip na kung nagawa na ba nilang malaman na nandito na siya sa lugar, ngunit kahit na nagawa nila, ay dapat na itatago ng Three Great Skies ang kanilang presensya hanggat maaari, kaya naman ay ano ang tunay na intensyon ng mga ito upang maging agresibo. Nang napasabi naman siya na sa tingin niya ay dahil ito kay Hasir, na sinang-ayunan naman ng isa at napasabi na malaki ang tiyan sa nakagagawan ito ng shaman na si Hasir. Kaya naman ay sinabi nito kay Wusang, na hindi nila dapat na hayaan lamang ang mga taong mahalaga kay Jiang Qirin na mamatay, na sinang-ayunan naman ito, at napasabi na hindi nila dapat na hayaan lamang sila sa kanilang nais na gawin sa kanila. Sa lugar naman ng Storm Inn, ay habang masayang naliligo si Gang Hu matapos ng maghapon na trabaho, ay bigla naman itong nagulat dahil sa biglaan na lamang na may malakas na pagsabog ang naganap sa kanyang likudan. Nang masilayan naman niya ito, ay nakaramdam siya ng pagkatakot, dahil sa may malaking nilalang ang nasa kanyang harapan. Agad naman niyang tinanong ito patungkol sa kanyang pagkakakilanlan, ngunit hindi naman siya nito sinagot, at agad nang sinugod. Sa nangyari ay napadepensa naman siya dito, ngunit dahil sa lakas ng pag-atake, ay nagawa siya nitong maipatalsak at sumalpok sa pader ng Storm Inn. Agad naman na narinig ito ni Wunchan kaya naman ay agad siyang lumabas upang makita ang malakas na tunog na iyon, ngunit nang makita ito, ay nagulat naman sila dahil sa ang binatang si Gang Hu pala ang dahilan. Nang mawala ang makapal na alikabok sa harapan nila, ay nakita naman nito ang salarin, at bukod doon ay maging ang kanyang mga kasama. Sa nangyari ay nakaramdam naman sila ng labis na takot, matapos ay agad nilang kinamusta ang kalagayan ng binata, ngunit hindi naman ito sumagot bagkos ay pinilit na muling makatayo. Sa nangyari ay napasabi naman ng lalaki na mukhang hindi pa siya namatay sa atake niyang iyon, sa isip naman ng binata na mukhang mas malakas ang mga ito sa kanila. Ang hugis ng kanilang mga ulo at ang pressure na nararamdaman niya dito, ay parang mga natitirang puwersa ng Mongol na sinabi sa kanila ni Jiang Qirin noon. Kaya naman ay napapatanong siya na kung naparito ba ang mga ito para sa kanilang innkeeper. Ngunit kahit ano pa man iyon ay hindi niya hahayaan ang mga ito na magwagi sa kanilang nais, dahil sa ibubuwis niya ang kanyang buhay kahit pa siya ay mamatay. Agad naman na tinakpan ni Wunchan ang mata ng dalawang bata upang hindi makita ang mga mangyayari, ngunit mabilis naman silang sinabihan ni Gang Hu na tumakas na sila sa lugar na ito, at huwag nang lilingan pa. Sa nangyari ay itinulak naman nito ang dalawang bata papasok sa loob, at matapang na tumindig. Matapos ay tinanong nito si Gang Hu na kung sino siya para utusan itong tumakas na lamang. Kaya naman ay sinabihan niya ang binata na sasamahan siya nito, dahil sa hindi niya magagawa ang iwan siya sa kalagayan niya ngayon, dahil sa miyembro siya ng kanilang pamilya. Sa nangyari ay natawa naman dito ang binata, at sinabihan si Wunchan na huwag niyang pagsisihan ang bagay na ito mamaya, na kinakabahan naman na sinang-ayunan nito. Napasabi naman si Erkhan na ang gagawin ng mga ito ay walang saysay, dahil lahat sila ay papaslangan nila. Nang bigla naman na sumunod si Gang Hu dito, ay habang papasugod ay napasabi siya na ang diferensya sa kanilang pangangatawan ay labis na malaki din, kaya naman ay kailangan niyang puntiryahin ang ulo nito. Sinabihan naman siya ni Wunchan na mag-iingat sa gagawin nito, ngunit sa di inaasahan ay tinamaan naman siya ng mga palaso sa kanyang tagiliran, at napatalsik sa di kalayuan. Nang matapos na mapatamaan ito, ay napasabi naman ang lalaki na ang mga ito ay talagang mahihina. Kaya naman ay anong klaseng mga kasamahan ang ngayon ay pinuprotektahan ng Crimson Demon, at mukhang nagsasayang lamang ito ng kanyang lakas. Sa nakitang iyon naman ni Wunchan, ay sa galit niya,
ay mabilis itong sumugod at sinabi na hinding-hindi niya mapapatawad ang mga ito, ngunit bigla naman na may pumunta sa kanyang harapan habang sinasabihan siya na hindi niya gusto ang mga kagaya niya na malakas ang loob. Habang nakatitig ay napasabi naman ito sa kanyang sarili na ang isang ito ay normal na tao lamang, ngunit ang kanyang bilis ay hindi may kakailan na siya ay mula sa pamilya ng Crimson Demon. Nang bigla naman na kumilos ang binata at nagsagawa ng pag-atake, ngunit bigla na lamang siyang nadekot ni Erkan, upang labis niyang ikagulat, matapos ay inihagis siya nito sa lupa, na parang isang laruan lamang, at nang matapos ng pagbagsak nito, ay muli siyang kinuha ni Erkan, at itinapon sa di kalayuan, upang magresulta sa malakas na pagkakasabog. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.